ng pagkakataon, Panginoon, na makilala ka na mas higit pa sa kahapon, Panginoon. Sa bawat araw na nagpapakilala ka sa amin, hindi sa sitwasyon namin, hindi sa kalagayan o katayuan namin sa oras na to, kundi for who you are. Hindi ka nalilimitahan ng mundo. Hindi ka kumikilos dahil sa kilos ng mundo. Hindi ka gumagalaw, Panginoon, sa pamamagitan ng paggalaw ng mga mundo, ng mga bagay dito sa mga makumundo dahil you create, Panginoon, ng lahat ng bagay na to. You are the mind, you are the creator, you are sovereign, you are different, Panginoon. You are holy, you are great. Higit sa kayang i-explain ng mga salita na nailalagay mo sa aming mga bibig. Higit sa kayang gawin ng mga katawan na nilikha mo, Panginoon, na gawa sa laman. Higit sa kayang isipin ng mga isip namin na limitado, Panginoon. You are God alone, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa gawaing ito. Patuloy kong hinihingi, Panginoon, yung wisdom, knowledge, and understanding. Hinihingi ko, Panginoon, na maglapat ka ng mga salita sa mga bibig ko sa oras na to. Na mapainawa ko, mapaliwanag ko, Panginoon, yung mga salitang ikaw mismo ang naghahayag sa buhay ko. Salamat sa encounter, Father God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat na nangungusap ka pa rin sa oras na to. Patuloy ka, Panginoon, gumamit ng mga tao na maghayag, Panginoon, ng katotohanan na hindi pa na-experience ng iba sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, sa pamamagitan ng mga kaya mo pang gawin, sa pamamagitan, Panginoon, ng kakayahan mo, lakas mo, Panginoon ko, at mga bagay na mahiwaga pa na gusto mong ipakita sa amin. Salamat po sa oras na to, Panginoon. Gabayan mo ako ng iyong banal na spirito at ingatan mo ako, Panginoon, sa mga salita na mabibitawan ng aking mga bibig. Salamat, Panginoon, sa salita mo na nagbabago. At patuloy mong itama, Panginoon, at i-correct yung mga kaalaman, Panginoon ko, na dating alam namin na hindi namin nalalaman pa. Dagdagan mo ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang gumawa, ikaw ang naglikha, at ikaw rin ang nagbigay ng inspirasyon sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na magbabago sa isip, puso, at maiput namin into practice sa tulong at gabay ng hindi nalilimitahang banal mong espiritu. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Patuloy mong tanggapin ang lahat ng kalwalhatian at glory, Panginoon, in Jesus' name. Amen. So, praise God. Outer body experience. Sino na po naka-encounter nito? Outer body experience. Amen. Ano bang ibig sabihin ng outer body experience? So, ito po yung paglalakbay. Naglalakbay po yung iyong, ang sabi nila, amen, ang sabi po ng iba, noon po noon, doon sa aming religion last time, meron po kaming tinatawag na paglalakbay. Yung, yung soul, yung kaluluwa mo, yung naglalakbay. Amen. Pero noon po, hindi ko talaga magawa yun. Hindi ko talaga siya magawa. To be honest po, hindi ko siya magawa. Yun yung sa religion po ng espiritista na tinatawag. Amen. So may tinatawag silang paglalakbay na tinatawag. And gabi po nila yun ginagawa. I don't know kung meron pong naka-encounter nito dito, na even sa mga dark na ka-power po, meron po silang ginagamit. Yes, it's called astral. Amen. So galing yun sa deception ng kaaway. Amen. Hindi po siya sa spirit. Amen. So ang outer body experience po, kapag ito ay ang Diyos po ang nanguna. Amen. Ito ay tinatawag na holy encounter. Kung saan po ikaw ay conscious. Amen. May consciousness ka.
Kung baga sa madaling salita, conscious po yung spirit mo. Ito yung humihila sa'yo, pinupull out ka nito sa natural realm at dinadala ka nito sa unseen world. Sa tinatawag na spiritual realm, ganun. Sa unseen world. Amen? Kasi sabi nga, di ba, everything is shadow. Yung mga nakaraan is shadow. And now, this is reality sa bawat isa sa atin, lalo po sa atin, no? Kasi sabi ng Lord, mga kapatid, makakagawa tayo ng higit pa kaysa sa kaya nating, 'di ba? Higit pa sa kaya nating isipin, gawin. And sabi rin ni Jesus, makakagawa kayo ng mga bagay ng higit pa sa ginawa niya. 'Di ba? Yung mga ganon kasi we are one sa kanya. So hindi po lahat ng pastor naniniwala sa prophet. Even po mga ibang mananampalataya. May mga pastor po that they don't believe anymore sa prophet. Amen? May ibang tao, hindi na sila naniniwala na hanggang ngayon is naririnig pa ang tinig ng Diyos. Okay? So, hindi sila naniniwala sa spirit realm. Amen? Mas pinapaniwalaan pa nga nila yung ginagawa ng mangkukulam, panggagamot ng mangkukulam, ginagawang pagsanib ng mga espiritu, 'di ba, sa mga yung mga engkanto, mas pinapaniwalaan pa yun ng ibang tao. Amen? Yung mga witchcraft, mas pinapaniwalaan pa nila yung albularyo, 'di ba po? Marami pong mananampalataya yung ganon. And marami ding pastor na hindi na nila ina-acknowledge yung prophet. Ang tanong ko po, why? Bakit? 'Di ba? Kasi even the word of God, hindi naman sila tinanggal. Hindi sila tinanggal. Kompleto po ang fivefold ministry. And it is written. And some pastor, they don't believe na may mga prophet. Sinabi din po sa salita na may mga hindi rin totoong pastor. Kaya nga doon po tayo pinag-iingat ng Diyos. Amen. So, hindi po lahat nakaranas nito, kaya bear me po. Pakinggan nyo lang po. Pakinggan nyo lang, unawain lang po ninyo. Kaya may mga tao po na hindi naniniwala kasi they don't encounter. Hindi nila na-experience. But I believe, meron po dito kahit isa, dalawa na naka-experience. Amen. Purihin ng Panginoon. May the Lord help us na makarelate po kayo sa sinasabi ko. So ito po yung paglalakbay in the Spirit of the Lord. Amen. Hindi ko po sinasabi yung paglalakbay ng katulad nung dati na tinatawag ni ate na astral. Yung tinatawag niyang astral na projection is galing po yun sa kaaway. Amen. Fabrication. Fabricate yon, Ate Fabrin. Parang pangalan mo. Imitation. Parang ginagaya, kinokopya. Amen. So, yun yung parang nananaginip ka, na parang dadalin ka nila. Amen. Sa lugar na hindi mo pa nararating. Amen. So, yun yung tinatawag na astral projection or yung tinatawag na lucid dreaming. Yung para kang nananaginip pero nakalutang ka na dinadala ka nila sa lugar na hindi mo pa narating. Amen? Kung saan saang lugar ka dinadala. Pero ang gusto ko pong ipaunawa sa inyo, only God can call up the spirit of man. Kaya yung astral na naranasan ni Ate Fabrin, soul niya yung tinatawag doon, hindi yung spirit niya. Kasi only God, that's the difference. That's the difference po ng outer body experience. Iba ang soul sa spirit. Only God can call up the spirit of man. Hindi siya pwedeng tawagin ng demonyo. Yung spirito ng Diyos. Yung spirito na diniposito sa atin ng Diyos, hindi pwedeng demonyo ang magtuturo sa kanila o magpapalakbay sa kanila. Only God. Nililinaw ko po only God can call the spirit of man.
Amen? So yung mga ibang naranasan o na-encounter ng iba, lalo po yung nag-aral ng mga dark, na mga power, na tinatawag na astral or lucid dreaming, is yun po yung deception. Katulad po ng sinasabi ko before, merong mga bagay na tinatawag regarding sa trances na tinatawag yung pagta-trans po. Amen? Na sometimes parang wala kang ulirat o nandun ka sa malalim na concentration. Sometimes sa pananalangin po, no? Sometimes sa pananalangin, ito po, or yung mga pagme-meditate doon sa mga dark power or dark na pag-aaral, no? Yung dark na masasamang ginagawa ng mga dark power na ginagamit yung mga katulad nito, ano po? Those are the practices na ginagawa nila na para sa kanila that is their art. Kaya may mga kulto, 'di ba? May mga demonyo na mga satanic na gumagawa nito. Kaya sila may mga tinatawag na monitoring spirit na tinatawag, yung mga ganun nila, 'di ba? Yun po ano, yung mga tinatawag nila na bantay nila, tinatawag nila na anong tawag doon? Yung Tagalog, gabay. Amen? So yun yun, no, yung mga ritual na ginagawa nila, yung mga pananalangin nila ng mga anong tawag doon? Pananalangin ng mga Latin-Latin. Amen? Kino-concentrate po talaga nila yan. Pinag-aaralan nila yung dark power na yan, no? Meron po sila how many days, kailangan nyo gawin, kailangan i-ano nyo, ialay nyo yung mga buhay ng mga pamilya ninyo para makuha nyo yung kapangyarihang ito. May mga covenant silang ginagawa. May mga covenant po silang ginagawa, ano, na sa darkness nila ginagamit. Iyon yung mga tinatawag na practicing nila sa dark art. Ito yung mga kulto. Ito yung mga ritual. Amen? Na ginagamit nila yung mga yung spiritual experience through sa mga ganong bagay. Amen? At meron po talagang mga taong gumagawa nito. Kaya nga may mga witchcraft na yan. Kaya may mga ano po, yung mga albularyo na yan, yung mga manggagamot na yan, yung mga tao na nag-aalay-alay sila ng mga patay na manok. Alam niyo, may mga ritual po yan, no? May mga dinadasal din po sila. Amen? May mga pinag-aalayan sila. Kaya nga, ang dugo, amen, napakahalaga po ng dugo. At ang dugo din, ang ginagamit ng mga dark power para pang exchange nila. Kaya nga, kung ikaw ay naka-experience na ng mga dark art, 'di ba? Pamilya nila yung ino-offer nila. Buhay ng pamilya nila. Kaya may mga curses. Kaya may mga generational curses na nangyayari. Kaya tingnan nyo, may mga tao na yung alam niyo yung mga ninuno nila may cancer. Hanggang ngayon, yung generation may cancer. Amen. Yung may mga sumpa sila, may mga ewan ko po kung meron kayo na pamilya na hindi talaga mabuo. Kahit anong gawin nila, maayos naman sila, maayos naman yung asawa, parang bakit laging may away, hanggang sa magkaapo sila, hanggang sa magkaanak sila, laging naghihiwala yung mag-asawa. Alam niyo yung part po yun ng mga dark na kasi dahil hindi nila minsan may generation na hindi na-renounce, 'di ba? Hindi naputol or pag hindi ka pa nakatanggap sa Panginoon, amen, you're not new creation pa rin, nandun pa rin yung mga sumpa. Yung diabetes, noon pa, kaya sabi gano'n pag yung doktor tinatanong, mayroon ba kayong history ng diabetes? Kaya ka may diabetes kasi may diabetes noon pa ang history ninyo. But no, that's not our portion, mga kapatid. Pwede yung maputol talaga kung meron tayong knowledge and understanding sa binibigay ng Diyos sa buhay natin. Amen? At yun yung laging tinuturo sa atin nila Pastor Michael, di ba, pag nagtuturo siya ng deliverance. There's a way para maputol yung mga curses. There's a way para maputol yung mga sumpa, 'di ba? Yung mga bagay na nilagay sa atin ng kaaway.
kung mas maintindihan natin ng mas malalim pa. Amen? Kaya, napakahalaga po, napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng karunungan. So, yung mga bagay na ginagawa ng astral, pinakamababa po yun, lower realm lang yung ginagawa nila. Kumpara po sa binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi sometimes naglalakbay sila dito lang, under the world. Amen? Hindi nila nararating yung pwedeng paratingin sa atin ng Panginoon kung meron na po naka-experience sa inyo na nakarating sila sa spirit realm. Sometimes yung iba, 'di ba, nakaririnig natin nagpapatotoo, nakita nila yung heaven. Amen? Nakita nila yung garden, nakita nila yung pasture, 'di ba? Nakita nila yung Abraham garden. Amen? Nakita nila yung kung anong itsura doon sa langit. Amen? May mga tao po na naka-experience nun. Amen? At hindi po ito gawa-gawa lang. Kasi even I myself, na-experience ko rin po ito. Lalo na kapag nandun ako sa malalim na pananalangin. Amen? Kaya ina-encourage ko kayo na pray po. Mag-pray kayo ng meron kayong intimacy talaga sa Lord na nararating ninyo yung mga ganitong stages na nakalaan para sa bawat isa sa atin. Amen? To the point na naramdaman ko po, naranasan ko yung sinasayaw ako ng Holy Spirit pero di ko siya nakikita. Nandun lang kami sa garden. Nandun lang ako sa garden na nung panahon na yung hinang-hina ako, yung weak na weak talaga ako. Yun yung yun yung first na trance ko eh. Yung first na naranasan ko talaga yung nakunan ako nun. And sabi ko sa Lord, Lord, paano po ako mananalangin ng mga taong humingi sa akin ng panalangin kung ako mismo mahina? Kung ako mismo, Panginoon, nanghihinay katawan ko. Kung ako mismo, Panginoon, may kailangan din akong kagalingan. Paano ko mananalangin para sa kanila? Nananalangin ako noon. Nananalangin ako noon sa kama. Nakaano ko sa kama. Hindi ko na lang namalayan, doon sa aking pananalangin, umalis na ako, para akong umalis sa katawan ko. And then, yun, nagsasayaw ako, sa pakiramdam ko, nakalutang ako, nagsasayaw ako, at sinasayaw ako ni Holy Spirit, pero di ko siya nakikita. Pero, siya'y naglilid sa akin kung paano sumayaw. Doon sa garden, na punong-puno ng, ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda ng lugar na yon, kung saan ako nagsasayaw kasama niya. At habang alam mo yun, yung nagsasayaw ka, pero naririnig mo yung tinig ng Diyos, nandito siya sa tabi ng tenga mo. Na habang sinasayaw ka niya, sabi niya sa akin, that time, anak, naririnig ko kayo. Sabihin mo sa kanilang lahat, ipagpatuloy lang ninyo ang pananalangin. Huwag kayong mapagod dahil naririnig ko kayo. Huwag kayong tumigil dahil naririnig ko kayo. Sabihin mo sa kanila, marami pa akong pararatingin, anak. Marami pang tutulong sa'yo. Marami pa akong dadalin para tulungan ka. Sabihin mo sa kanila. And yung araw na yon na ginaganon ako ng Lord, umiiyak ako eh. Paano, Lord? May conscience ako, alam ko talaga, may malay talaga ako sa sinasabi ko. Pero wala lang ako dito sa mundo. Wala lang talaga ako dito sa kama ko, na wala na yung pakiramdam ko na nasa kama ko kasi nasa iba akong lugar. And sabi niya sa akin, hindi ikaw ang magpapagaling, anak. Ako. Isasubmit mo lang sa akin, ako yung kikilos, hindi ikaw. Kaya it doesn't matter kung mahina yung katawan mo because it is me. Doon talaga ako nagising na it is me, sabi niya. It is all me, anak, hindi ikaw. Kaya sa tuwing mananalangin ka, 'di ba, ginagamit niya lang tayo. Ginagamit lang even the prayer, sabi niya, it is me.
Ako ang nagtuturo, ako naglalapat ng salita sa bibig mo para iparating sa akin. At ako rin ang gagawa. Ako ang magsisend ng kagalingan. Ako ang magsisend ng kapangyarihan. Ako ang kikilos, hindi ikaw. Ang gagawin mo lang, isasubmit mo lang sa akin. Yun lang yung trabaho mo as intercessor. Sabihin mo sa kanila. Huwag kayong mapagod. Huwag kayong mapagod. Din yung bilin niya sa akin. Huwag kayong mapagod kasi naririnig ko kayo. Bawat dalangin ninyo, naririnig ko. Yun yung kabilin-bilinan niya sa akin sa prayer warrior intercessor. Naririnig ko kayo. Alam niyo po, hinang-hina ako noon. Hinang-hina yung katawan ko noon. But you know what? The next day po, ang lak ang lakas-lakas ko na. Nung simula nung pagbalik ko na yon, yung spirit ko, pagbalik ng spirit ko, kinabukasan po nun, ready na ako magtrabaho. Ang lakas ko na, para akong ni-restore, sinustain, nung nangyari na yun sa akin. Na habang nananalangin ako, and para akong inislap, para akong sinampal ng Lord. Kasi, totoo yun eh. Kapag pumapasok ka pa lang sa pag-aaral at proseso ng Diyos, minsan, dumadating sa isip mo at puso mo na parang pag ikaw ang nananalangin, piling mo ikaw nagpapagaling sa mga taong pinapanalangin mo. And that is, hindi yun totoo. It is Him. It is Him. Only Him. Hindi ako yun. Vessel lang tayo na mag-intercede sa mga tao. Pero ang nagbibigay at nagsisend ng kagalingan ang Diyos. Amen? Kaya dapat po alam ninyo na kaya nga sinasabi ng Lord, tuwing lalapit tayo sa Kanya, you must believe. Dapat naniniwala ka at wala kang doubt. Hindi ka nagdo-double mind. Hindi yung pag nagdadasal ka sa ibang tao, gagaling kaya to? Hindi po ganun. Kasi it is not you. Hindi yung prayer mo magpapagaling sa kanila. It is God na magmumove. Pag nirenew mo yung mind mo na hindi ikaw yon, 'di ba? Kaya nga napakahalaga sa isang intercessor na mawala yung ikaw at siya ang makita. Siya ang kikilos. Kaya nga dito merong mga intercessor na yes, nagdadasal ka pero pag sinugo kayo sa mga ipagpe-pray na ile-lay hands, nagdo-double doubt kayo and ayaw ni Lord yun. Sinabi niya yun sa James. Ayaw niya ng taong pabago-bago, yung parang nagda-doubt ka sa sinasabi niya sa'yo. Kaya napakahalaga na kinikilala po natin yung mga kayang gawin ng Panginoon. Kaya nga yung mga astral, amen, napakababa lang po, nasa lower realm lang sila. Hindi nila nararating yung mga pinaparating ng Lord dun sa mga tao talaga na halos nakarating. Amen? Si Tatay Paul po, nakarating siya sa part ng layer, some part ng layer ng langit. Amen? Kaya yung iba, ang ginagawa sa kanila, no, imbis na maranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos, ang ginagamit sa kanila, na i-entangle o na itatali yung kanilang human soul, hindi spirit. Kasi wala namang kapangyarihan yung dark power sa spirit ng dineposito ng Diyos sa atin. Only God. So, ang enemy, they cannot create that. Pwede lang nilang gayahin. Pwede lang nilang kopyahin. Pero they cannot create. Amen? Kaya ang nangyayari, imbis na ma-enlighten yung iba, natatrap sila. Nagkakaroon sila ng entrapment sa mga power na yun. Feeling nila sobrang powerful na ng ginagawa nila. But alam nyo, nandun lang sila sa lower. Kaya nga sabi ng Diyos, nasa talampakan lang natin sila eh. Napakababa lang ng kalagayan nila. Nasa talampakan lang natin yung mga ginagawa nila. Hindi nila kayang gawin yung kayang ipagawa sa atin ng Panginoon. Higit pa sa kaya mong isipin. Higit pa sa kaya mong imaginein. Amen? Kaya kapag si God ang nag-initiate o nanguna, amen, sa outer body experience po, katulad ng na-experience ko, kapag nilift niya yung inyong espiritu, 'di ba, at tinanggal niya doon sa flesh,
Kapag Diyos ang kumikilos sa buhay mo, hindi ka magkakaroon ng confusing. Walang confusion doon. Hindi ka maguguluhan. Amen? Hindi mo iisipin na demonic ba to? Amen? Hindi mo isipin yun. Kasi alam mo that it is divine. Banal yun. 'Di ba? Divine work ng Lord yun. Hindi yun basta gawa ng katulad ng mga ginagawa ng kaaway. Kaya nga sa scripture, makikita natin doon yung mga woman of God and man of God, 'di ba? Na ang tumawag sa kanila ay Diyos. Diyos ang tumawag sa kanila. Amen? Na-encounter nila yung mga bagay na ito. Apo, naranasan po nila yung mga bagay na to. Kasi even naranasan nila yung pag ano ng ano nila ng ano yung spirit nila is humiwalay sa kanilang katawan, 'di ba? Every time na nararanasan nila 'to, kahit pa minsan andun yung shock na ano na ba't nandito na ako, 'di ba? Ba't nandun ka sa lugar na 'yon? Amen. Katulad ng na encounter ni Mika. Si Mika, he is a prophet na ano niya, na-encounter niya yung pagpupulong ng mga enemy. Andun yung spirit niya, na-encounter niya yung pagpupulong ng enemy. Yung mangyayari, 'di ba? Kaya niya nasabi doon sa king na kapag pumunta ka sa laban na yan, di ka na babalik ng buhay. Kahit ginawa ng Lord, yung ibang prophet is nagkaroon ng lie spirit. Nagsinungaling sila. Only Mika yung tumayo. Kasi siya lang yung nakarating doon sa pagpupulong ng enemy na nakita niya through the spirit. Amen? So kapag Diyos ang tumawag sa atin, amen, hindi ka dito mako-confuse. Hindi ka maguguluhan. Hindi mo isipin na demonic to. Amen? Kasi malinaw para sa'yo kung sino yung tumawag sa'yo at sino yung naka-encounter mo. Kaya nga, nasasabi natin na the veil was torn, 'di ba? Kasi yun yung sinabi ng Panginoon. At tayo, na-caught up tayo sa part na yon. Alam natin na mararanasan natin yung pag-shift ng perspective na gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Kaya nga habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nakikita natin yung mga kaya niya pang gawin eh. Kaya nga sabi niya, seek me and I will show you. 'Di ba? Marami pa siyang mga bagay na gusto niyang ipakita sa akin sa atin, lalo na yung mga secret na nasa spirit realm. Na yung ibang tao hindi na sila naniniwala, kaya hindi nila makita. Kasi ngayon pa lang di ka na naniniwala eh, paano mo ma-encounter? Eh sabi ni Lord, when you come, even sa prayer, you must believe. Pero kung di ka na naniniwala, paano mo pa ma-encounter yung mga bagay na nakahanda para sa bawat isa sa atin? Eh, hindi ka na nga naniniwala eh. Amen? Ngayon pa lang di ka na naniniwala, kaya hindi mo na-encounter. Subukan mong wag maniwala na hindi ka gagaling. Hindi ka talaga gagaling. Kaya mo hindi na-encounter yung healing kasi nga, you don't believe. 2 Corinthians po, 12:1 and 2. Pabasa nga po. 2 Corinthians 12:1 and 2 po. Para may ano po tayo. 2 Corinto po, 12:1 and 2. Patulong naman po. Kung may kasama ako dito. Amen po. 2 Corinto 12:1 and 2. Kailangan ko pang magmalaki kahit wala akong mapapala dito. Ang sasabihin ko naman ngayon, mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na ang nakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyon ay isang pangitain lamang o tunay na paanyaya. Tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Amen. Purihin ang salita ng Panginoon. Amen. Only God. Amen? So, only God. Ang Diyos lang ang nakakaalam.
Kasi ang Diyos lang nakakatawag sa spirit natin. Ang Diyos lang ang nakakatawag kung saan niya gusto tayong dalhin. So kung hindi mo to nararanasan, kapatid, even you are a pastor, even you are may title ka, kung hindi mo to nararanasan, it doesn't mean hindi mo to nararanasan, ibig sabihin hindi to totoo. Amen? Kung hindi mo to nararanasan, it doesn't mean hindi to totoo. Kasi meron pong nakakaranas at merong pinapahintulutan. At kung gusto mo tong maranasan, it is available po. Hindi to tinatago ng Diyos. Gusto nga niya maranasan natin to eh. Amen? Kasi naniniwala po ako, Tatay Paul meron din siyang encounter. Kaya dito sa scripture na to, nakikita natin kung paano dinidescribe po. Amen? Yung sagrado, yung sacred, na no word can explain. Walang sino man na makakapag-explain sa atin. Kahit ako nung naranasan ko yon, hindi ko ma-explain kung anong pakaramdam ko na nandun. Walang word akong kayang i-explain o i-describe sa pakiramdam ko. Pero may emosyon ako, lumuluha ako, nararamdaman ko'y saya, nararamdaman ko'y kapahingahan habang dinuduyan ako at sinasayaw ako. Dito sinasabi ni Tatay Paul, hindi niya alam kung yun ay body, di ba? Hindi niya maipaliwanag. Amen? Yung experience na yon na mararanasan natin sa highest form ng spirit kapag tayo, lalo na sa communication natin sa Panginoon, kapag tayo po ay meron talagang malalim na communication sa Panginoon, amen? He can show you. Kahit nga ngayon kapag may vision ka, He can show you. Kahit pinagdadasal ka lang ng pastor mo, kapag may mga gifts sila na ganito, He can tell you, He can show you kung ano nakikita nila. Amen? Kasi kung gusto mo itong ma-experience, available po siya. Kasi sa experience na to, yung spirit natin yung nagle-left sa earth. Kasi ang katawan natin is vessel lang dito. Hindi pwedeng dalhin yung katawan natin sa spirit realm. Kaya nga siya tinawag na spirit realm. Yung katawan natin, para lang siyang dito, tent. Bahay lang siya dito sa earth. Para makalakad tayo, di ba? Para magawa ng Diyos yung gusto natin gawin dito sa mundong ito. Tirahan niya. Vessel. Amen? Pero para maka-enter sa heavenly, we need the Spirit. Amen? Kaya nga dapat pagharian tayo ng Spirito. Para maranasan natin itong mga to. Di ba? Kaya kapag nare-receive natin yung vision, yung mga dream, yung mga trances, yung mga sign, or yung close vision, lahat po yun ay shadow. Lahat yun panlabas na experience po. Di ba? Lahat yun mga substance na ginagamit ng Panginoon para masulyapan natin. Alam niyo po yun, masusulyapan mo, di ba, pag dream, pag ginamit niya yung vision sa dream, masusulyapan mo kung anong meron sa kabila. Di ba? Kapag ginamit niya yung sign, kapag nakakita ka ng pangitain, nasusulyapan mo kung ano yung pwedeng maganap. Nakikita mo yung pwedeng sa hinaharap, or pwedeng bukas, o pwedeng mamaya mangyari. Because the power of God. Yun yung glimpse sa ating mga believers. Diba? Once na nag-step tayo, once na lumakad tayo sa Espiritu, marami po tayong pwedeng maranasan. Kaya nga sabi sa Philippians 1:21, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Diba? Ang mabuhay ay kay Kristo, at ang mamatay ay kapakinabangan sa atin. Amen? Kasi doon wala tayong kamatayan. Kaya nga yung mga tao na nakakakita sa other side, amen? Nagpapaliwanag sila, nag-i-explain sila in the manner na parang hindi siya makamundo. Amen? Pwedeng may kahawig siya, parang in-explain, naghahanap kami ng word.
na dapat tutugma doon sa pinakita sa spirit realm, 'di ba? Na parang hindi kami makatagpo ng tamang salita doon sa encounter. Yung correct word na sasabihin mo, nalalapat na para maintindihan ng mga bagay sa makamundo. Sabi po sa 2 Corinthians 5:1, pabasa nga po. 2 Corinthians 5:1 po, yung malinaw na pagbasa. 2 Corinto po, 5:1. Amen. Sige po. Ako na lang po, Sis Beb. 2 Corinto 5:1. Alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. Naintindihan niyo po, ano? Alam niyo, nabe-bless po ako sa Panginoon kasi sinusuportahan niya yung word na gusto kong sabihin, sinusuportahan niya ng scripture para maipahayag ng mas malinaw sa bawat isa sa atin na we cannot compare. 'Di ba? Hindi mo kaya talagang i-compare kung anong pwede nating matagpuan, 'di ba? Sa lugar kung saan hinahanda tayo ng Panginoon Diyos. Kasi hindi yun gawa ng tao. Amen? Kaya ito yung sinasabi ni Tatay Paul, 'di ba? Na ninanais niya na pumunta ang bawat isa sa atin. Kasi nakita niya eh. 'Di ba? Nagkaroon siya ng glimpse, natanaw niya, pinapatanaw ng Panginoon yung ibang part, 'di ba? Alam niyo meron pang kwento dun si Tatay Paul sa Bible eh na kahit hindi siya kasama, kasama niya yung espiritu ko, sabi niya. Na kaya niyang gawin yun. Kahit hindi siya nandun sa lugar na yun, kasama niyo yung espiritu ko, sabi niya sa scripture. Kaya, alam niyo mga kapatid, gusto pong ihapahatid sa atin ng Panginoon na yung nilalaman ng mensaheng ito, no, pinapaunawa sa atin na hindi po nakikipag-usap ang Diyos sa katawan natin. Amen? Hindi sa katawan natin siya nakikipag-usap. At hindi rin siya nakikipag-usap una sa kaluluwa natin. God speak to your spirit. Amen? Una siya nakikipag-usap sa spirit natin para, 'di ba, mag-manifest sa soul natin para gawin ng katawan natin. 'Di ba? Ganun sa tinuturo ni Pastor Carl. Kailangan ma-impluwensyahan natin maging isa, 'di ba, yung spirit ng God sa soul and para gawin ng katawan. Amen? Kaya yung mga bagay na to, revelation po ang magpupush sa ating mga kaluluwa kung saan doon natin mas higit na maintindihan yung mga bagay na gusto ipaunawa sa atin ng Panginoon. Kaya itong body na to, katulad po ng sabi ko, itong katawan na to is just a tent. Para siyang bahay lang, katulad ng sabi nung binasa ni ate. Hindi, kasi para siyang earthly house. Na kung titingnan natin ng ang katotohanan, mayroon siyang limitasyon. Yung katawan ng tao may limitasyon. Amen? Hanggang dito lang siya sa mundo. May limitasyon siya unless pahintulutan ng Panginoon, 'di ba? Na maisama yung katawan sa ano, katulad ng ginawa ni Elijah. Tingnan niyo si Elijah, 'di ba? Yung spirit niya pumunta kay Elisha. Only God can do that. Pinahintulot ng Panginoon na mapunta yung spirit ni Elisha kay Elijah. Ay, ni Elijah kay Elisha. Bago siya umalis. At nadala ni Elijah ang kanyang katawang lupa. Walang sinabi doon na namatay si Elijah. Nag-leap up lang siya. Same thing po si Jesus Christ. Same thing ni Jesus Christ. Dala-dala po ni Jesus Christ yung katawang lupa niya.
Kasi there is second coming. Kailangan gamitin ni Jesus yung katawan na ginamit niya noon. Kaya kung di kayo naniniwala that there is second coming, meron po. May second coming. Dahil dinala ni Jesus yung kanyang katawan. Si Enoch din po, pinahintulot ng Lord. 'Di ba? Amen? It is only God. At kung paano, I cannot explain. It is His sovereignty, kapatid. At desisyon ng Lord yun. Kaya nga, only revelation ang magbibigay sa atin ng mga sagot. Only Him. Revelation pa rin na galing sa Kanya. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, there's a world na higit pa dito sa nakikita ng mata mo. Kung saan ang Panginoon nagdi-desire siya na i-reveal to sa bawat isa sa atin. Kaya nga napakaano po ng yung great mercy ng Panginoon, yung purpose niya sa bawat isa sa atin, pwede kanyang dalhin. He can lift you up. Or He can lift you out. Para lang ipakita sa'yo yung mga bagay na available, na gusto niyang marating mo, gusto niyang makita mo. Kung ano yung mga darating sa mga susunod pa. Amen? Kung ano yung gusto niyang ipahayag sa'yo. May mga tao na may ability sila, na binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na makita to para sabihin sa'yo. Kaya nga, sometimes, they use the prophet. They use yung mga mayroong gift. May kanya-kanya tayong kaloob. Amen? So, wag nating sabihin na dahil hindi natin kaloob yun, hindi yun totoo. There is discernment na alam mo that that's divine, na alam mong galing yun sa Diyos. Kaya, alalahanin niyo po, kailangan yung tandaan na mahalaga po na no man, walang tao na makapag-i-initiate, 'di ba, sa mga bagay na katulad na ginagawa ng Panginoon na tama, na sa tama niya ia-align. Amen? Only God. It must be God. Kapag divine 'yon, 'di ba? Only God. Pero kapag yung mga bagay na katulad ng mga pinag-aralan ng mga astral na 'yan, 'di ba, na ang ginagawa nila is paglalakbay na, alam niyo yun, yung alam niyo ba na kaya nila na uutusan na tingnan ko anong ginagawa. Halimbawa, may kaaway sila. Kaya na ano yung monitoring spirit eh. Kaya nilang papuntahan yun, anong ginagawa ni ganito doon sa bahay niya. Pwede nilang gawin yun. Amen? But you don't have to be afraid. Kasi yung mga ginagawa nila na yon, amen, napakababang kapangyarihan lang nun. Kapag kilala mo yung identity mo kay God, you are protected. Kahit pa alam nila kung anong ginagawa mo, so what? 'Di ba? You are protected. Kung may monitoring spirit sila, so what? I have sovereign God. Amen? Yung protection na meron ako, yung mayubay na pakpak ng Diyos, yung armor of God na binibigay sa atin, who do you think ang more powerful? But only God can give that protection to us. Only God. Amen? So kahit ano pang i-initiate nila, ang Diyos po ang may tamang alignment, 'di ba? Yung mga tao na yun, they can pwede na lang gayahin. Pwede silang magbukas ng mga door, pero that's all deception. Panlilin lang sa mga tao. Lalo na yung mga excited sa mga power na yan, 'di ba? Akala nila they are powerful na, pero pag nakaharap nila yung mga lingkod ng Diyos, tingnan niyo umiiyak. Tingnan niyo yung mga nasaniban. Tingnan niyo yung mga naposes. Si God, tingnan niyo nung nakita nila na encounter nila si Jesus Christ, 'di ba? Lumuluhod sila. Nakikiusap pa sila. Hindi pa namin oras, sabi nila. Kasi alam nila.
limitado sila. Nakikita niyo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, kaya kapag kilala mo yung identity mo, you know the power. Hindi ka madideceive. Kaya nga, when it is God, kapag ito yung Diyos, you know. Kasi, yung experience, magbibring ito sa'yo sa holy fear. Hindi kayabangan. Hindi kataasan. Kundi, banal na takot, yung alam mo, yung mararanasan mo, yung mararamdaman mo. Malalim na pag-ibig, love na nagmumula sa Diyos. Meron tong eternal clarity, malinaw sa'yo. Amen? At alam mo, hindi ka nito gagawing mayabang kasi ang gagawin sa'yo nito, pag si God ang nag-ooperate sa'yo at tamang way na ginagawa ng Panginoon, deeper humility ang mararanasan mo, hindi kayabangan. Kaya nga, kapag nag-return ka dun sa body mo, you will never be the same. You will never be the same. Alam niyo yung na-experience ko na yon, nung pagbalik ko sa katawan ko, sobra kong iyak. Iyak ako ng iyak sa Panginoon. Lord, sorry ah. Sorry kasi akala ko ako yun eh. Kasi totoo. Minsan dumadating ka sa point na akala mo ikaw yun. Akala mo ikaw yung gumagawa. And ibabalik ka ulit ni Lord sa deeper humility. Kaya maiiyak ka na lang kasi alam mo that that's God. Na ayaw kanyang malayo sa wrong na process. Sa wrong na pattern, sa wrong na path. Kapag nalilihis ka na, i-encounter ka ulit ni Lord, ibabalik ka niya ulit. Kasi hindi gumagamit si Lord ng mayabang. Hindi gumagamit si Lord ng arrogant. Hindi pwedeng gamitin ka ng Lord tapos wala kang alam, wala kang malay sa ginagawa mo. Hindi pwede yun. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, we are conscious. And this is the way na sometimes God, ito yung God language, na kapag na-encounter mo si God, amen? Hindi ka nito gagawing mahabang, i-humble ka nito. At kasi malalaman mo na lahat ng bagay is only Him. Wala kang iyayabang sa Kanya. Kaya, alam niyo po, nung na-encounter ko yun, hindi lang yun. Hindi lang yun ang na-encounter ko po. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya alam niyo yun, pag naranasan mo, maghahangad ka pa ng more. Kaya dumarating ka sa point na magsusuking ka, magdadasal ka. Kasi gusto mo pang makita, Lord, I want to see you. Alam niyo, yung pag nakita niyo na umiiyak din pala si Lord, yung parang makikita mo yung damit niya na parang linen po, no? Hindi mo man makita yung mata niya, tumutulo yung luha niya dun sa damit. Pagdating sa encounter po, marami pong gustong ipahayag ang Panginoon sa atin. Maraming gusto siya na ma-attain natin yung mga bagay na imposible para sa atin. Gusto niyang maabot natin yun kahit nandito pa tayo sa katawang lupa. Kasi gusto niyang maranasan natin kung gaano kaganda, kung gaano yung nag-aantay sa atin sa hinaharap. Alam niyo yung 'pag tinawag na sumon ng Diyos, 'di ba si Kuya Lindon naghahatid siya ng mga sumon, ito yung parang kapanawagan sa'yo. Ito yung tinatawag na God summon, ito yung calling, 'di ba, na gusto kang ma-meet ng Lord, your spirit, 'di ba, na tinatawag ng Diyos, kino-call out niya. Kaya nga sinasabi, live in the spirit. Ayaw ng Diyos na namumuhay tayo sa laman. Kasi marami siyang gustong ipakita sa atin. May malalim na dahilan ng Diyos kung bakit niya sinasabi, live in the spirit, not in the flesh. Kasi kapag nag-live tayo sa spirit, dun parang pwedeng i-bring ni Lord
yung pwedeng mga bagay, yung presensya niya, di ba, yung realization natin na hindi tayo nalilimitahan ng mundong ito kasi our body is a earthly vessel lang. Once you encounter the heavenly realm, di ba, ito yung bagay na ang hirap sa'yo i-express. Amen? Kasi hindi mo maipapaliwanag siya ng natural lang na salita. Walang salita na pwede mong piliin kung paano mo i-explain. Kasi parang lahat ng salita na gagamitin mo, parang hindi naman nakaakma doon sa naranasan mo. Walang tamang salita. Alam niyo po yon na masasabi mo na lang amazing. Pero kulang pa yung word na amazing doon sa pakiramdam na feeling mo doon sa loob ng encounter mo sa kanya. Kahit gustong-gusto mong itry kung paano i-explain yung pakiramdam. Kasi language belong to the earth. Ang gusto ng Diyos, ang gusto ng tao dito sa mundo, kayo ang gusto niyong marinig. Paano mo naramdaman yon? Paano mo na-experience yon? Anong ginawa mo? Ang mga tao, ang earth na to, ang gusto ng mundong ito, explanation ng language. Na tayo naman, kapag na-experience natin ng ganun, wala tayong correct word dun sa language kung paano mo na-experience yung bagay na yun. Kasi kulang siya. Kulang na kulang na salita. Kaya nga, alam niyo, hindi ako nagtataka kung bakit sinabi ni Jesus kay Nicodemo. Sabi niya dun sa John 3:12, if I have told you earthly things. Pabasa nga po, sa John 3:12 po. John 3:12 po, sa Tagalog. Tapos pahanap po yung John 16:12. John 3:12 po, meron na po nakakita? John 3:12. Amen. Ang sabi po, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi kong tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Amen po. Amen. Yan po ang salita 'Di ng ba? Panginoon. Sinabi niya rin sa disciple, ano sabi Ate Melda? John 16:12 po. John 16:12. 16:12. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. I believe po, sinasabi din ng Lord sa atin yun ngayon. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo. Pero yung iba sa atin hindi pa handa. Ang dami-dami pang gustong sabihin ng Panginoon. Kasi hindi, yung Master natin, yung God natin, yung Savior natin, yung Lord natin, hindi niya hino-hold yung mga bagay na yun. Para hindi natin maranasan. He want to show us the secrecy. Gusto niya iparating sa atin yun. Hindi niya yung kinikip sa atin. Kaya nga, gustong-gusto niya pag sinisik natin siya kasi ang dami niya pang pwedeng i-reveal sa atin. Kaya nga pag natagpuan natin yung moment, yung secrecy na some secrecy, di ba? Ino-overload pa yun ni Lord. Nire-reveal niya pa. Marami pang revelation ng Panginoon na gustong sabihin sa atin. Kasi pagdating sa Spirit ng God, wala tong capacity. Hindi katulad ng tao, yung flesh ng tao may limitasyon. When you're outside your body, yung Spirit ng Diyos ang nag-stand before God. Kung paano mo ito maunawaan, kung paano ka magiging matalino,
kung paano ka magkakaroon ng discernment para ma-absorb mo yung gustong ipaunawa ng Panginoon sa'yo, yung gusto niyang i-lighten, i-enlighten sa'yo, di ba? Ipaunawa sa'yo ng mas malalim, yung iparating niya sa'yo. Gusto niyang maintindihan natin that we are new creation in Christ, hindi in man, in Christ. Kaya nga si Jesus is different kay Adan. Siya yung second Adan, born from above. And we are the child of God, born from above. Born again tayo. Born from the Spirit. Not because of theology, but because of encounter. Ito yung realm kung saan walang confusion, walang conflict, walang mga parang fog na parang mga cloud na malabo para sa'yo. Ito yung lugar kung saan mag-e-enter ka sa Panginoon nang i-impart na sa'yo, amen, yung revelation ng Panginoon Diyos. Yung spirit mo, yung mag-a-absorb like a sponge. Para siyang sponge na ina-absorb ng spirit mo. Not the flesh. Ito yung moment na you are outside your body na marirealize mo na lang ang katotohanan is not learned. Hindi to pinag-aaralan. Ang katotohanan nire-reveal. Amen? Kaya nga kapag bumabalik tayo sa natural natin, kine-carry natin yung portion ng eternity inside of that time na nandun tayo. Kaya maririnig niyo yung iba, nagsuking ako kanina, di ba? Yung mga ganun, na-encounter nila si God, nakita nila yung vision. Di ba? Kasi pinapakita sa yung glimpse ng Lord. Amen? Marami pong mga example na ginamit ang Panginoon sa kanyang mga tinawag. Mula sa buhay ni Tatay Ezekiel, kung paano niya naranasan yung divine transport. Makikita niyo yon sa Ezekiel 3:12. Napakalinaw po ng ginawa sa kanya ng Panginoon. Paulit-ulit siyang kinukuha ng Spirit of God. Yung encounter niya na napakalinaw, physically, spiritually, na hanggang ngayon pinag-uusapan natin. Sa Ezekiel 3:12 sabi niyo, then the Spirit took me up. So sino ang kumukuha ng nagdadala? Only God. Sabi niya doon, then the Spirit took me up and I heard behind me a voice of great rushing saying, blessed be the glory of the Lord from His place. And ano sabi niya sa Ezekiel 3:14? So the Spirit lifted me up. Sino ang nagtaas? Spirit. And took me away. And I went in the bitterness, in the heat of my spirit. Hindi sola, my spirit. But the hand of the Lord was strong upon me. Ezekiel 37:1, sabi niya po, the hand of the Lord was upon me and carried me out in the Spirit, capital P, a capital S, of the Lord, Spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley which was full of bone. Dito niya sinabi yung prophesy, Ezekiel, anak ng tao. Si John the Apostle po sa New Testament. Di ba po, dinala din siya into heavenly realm. John was in the island of Patmos. Amen? Nung sinasabi niya yung testimony nito about kay Jesus Christ, nung na-isolate siya on earth, di ba po, dinala siya ng Panginoon into heaven.
Revelation 1:10 sa New Testament. I was in the Spirit of the Lord. Spirit of the Lord din po ulit yun. I was in the Spirit of I was in the Spirit on the Lord's days, and heard behind me great voice as of a trumpet. Revelation 1:10. Buklatin nyo rin po para mabasa nyo. Revelation 4:2. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in the heaven, and one sat on the throne. Revelation 4:2. Hindi po ito imagination, mga kapatid. It is a fact. Katotohanan po ito na pinresent sa kanya yung dimension ng heavenly. Si Elijah po, the master prophet. Sa 1 King 18:12, makikita niyo doon. And it shall come to pass, as soon as I am gone from thee, that the Spirit of the Lord shall carry thee whither I know not. And when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he shall slay me, but I die, servant fear of the Lord from my youth. Diba? Si Elijah po, yung master prophet, nag-arrive siya, diba? He lived in siya, doon sa level po ng divine transport, kung saan naramdaman niya po yung presence ng fear of God. 'Di ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, pag na-encounter niyo to, talaga pong doon tayo dadalhin sa deeper humility. Magkakaroon tayo ng fear of the Lord. Amen? Kasi napakahiwaga po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, if God is the same yesterday, He is the same today. At pwede po yun maranasan ng bawat isa sa atin. Mas higit pa, sabi nga ng Panginoon. Si Moises din po, naranasan niya yung cloud of glory. So God, inenremind tayo ng Diyos dito. Gusto niya pong alalahanin natin to. That God desire to build us. Wala tayong tinatayo sa Diyos. Even you're a pastor, evangelist, prophet, teacher. Amen? Wala tayong tinatayo sa Diyos. Ang Diyos po ang nagtatayo sa atin. Ang Diyos ang nagbibuild each of us. Ang Diyos ang nag-i-speak sa bawat isa sa atin. Yung desire niya, amen, yung umaabot po sa atin para marinig niya tayo. Para marinig natin siya pala. Desire po ng Diyos yun. Kasi wala naman naghahanap sa Diyos eh. Sinabi naman po ng Bible yun eh, hindi natin hinahanap ang Diyos. Ang Diyos po ang naghanap sa atin. Wala kahit sino sa atin nagde-desire sa Diyos. Amen? Ang Panginoon din po ang foundation ng lahat. Hindi natin pwedeng sabihin na mas mataas yung experience natin above from the Lord. Kasi He is God. Para ma-experience natin siya, di ba, we have to believe. Huwag mong hahayaan na yung vision, yung trances, or yung encounter mo ang magiging doktrina mo. At ang pananampalataya natin, hindi lang po ito galing sa experience. It comes by His Word, sabi niya. Hearing the Word of God, doon ang galing ang faith, not to your experience. Yung experience mo, nagpapatunay lang na totoo ang faith. Na kung ilalagay natin yung faith natin sa God, it will happen. Na hindi lang siya nangangako. It happened. Kung paanong pinangako niya na padadalan ko kayo ng helper. And that is the Holy Spirit na nararanasan ng bawat isa sa atin ngayon. Hayaan lang natin na bawat encounter natin maging confirmation ng word. Amen? Kaya nga sabi ko sa Romans 10:17,
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hayaan lang natin yung every vision ang mag-lead sa atin back to the scripture. And let every revelation make more like the Lord Jesus Christ, na maging katulad tayo ng Jesus Christ. Kasi yun yung model natin. I-seek natin siya. Seek Him. Wag lang sa sign. Na Lord, pakitaan mo ako ng ganito para maniwala ako sa iyo. Wag ganon. Seek. Intentional. I-desire natin siya. Wag lang yung dimension. And above all, gusto ng Panginoon sa atin, let us be rooted in the truth. Rooted in the truth. Because truth is a person. Purihin pa ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we glorify your name, Father. We honor you. We believe in you. And we praise you. Blessed be the name of the Lord na maghahari magpakailanman. Blessed be the name of the Lord sa spirito ng kabanal-banalang trono ng Diyos. Hayaan mong patuloy na umawit ang mga anghel sa iyong dakila at kamanghamanghang kapangyarihan, Panginoon. At hayaan mo ang magpuri ang lahat ng sangkatauhan at ang mga tuhod ay lumuhod dahil sa dakila at kamangha-mangha mong pwede pang gawin sa bawat isa sa amin, Ama. Kung kami ay magtitiwala, maniniwala sa aming mga naririnig, Panginoon, you can bring us to the dimension of revelation, Panginoon, ng katotohanan na ipinapahayag mo sa bawat isa sa amin. Lord, bless everyone na maging bukas ang mga mata, puso at isip na ma-renew na may mga bagay na dimension na gusto mo pang ipahayag sa bawat isa sa amin. Kung matututo lang kaming laging magpakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Kaya Ama, maraming salamat po, Diyos, sa oras na to. Purihin ka, dakilain ka at lulhatiin ka sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Back to you po, Ate Robeline.